So, Sunday Gospel Reflection, second day of Advent. So, magandang homily ni Father Joel, no? Father Joel Gatos. Well, ang sabi niya, peace is the best gift in our lives. So, totoo yun. Kaso may mga tao sa atin na hindi payapa. Walang kapayapaan ng isip, no? Una muna tayo dun sa kapayapaan ng isip, no? May mga tao na simba ng simba, atin ng mga groups, pero hindi naman sila payapa. Masyado silang aligaga, hindi clear ang utak nila. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang pagsisimba, yan dapat ang maging way para maging clear ang utak mo. Clear kang mag-isip. Yan ang way para maging makapag-isip ka ng tama dahil nagdarasal ka, di ba? Nagdarasal ka nga sa bahay, nagsisimba ka. So, dapat clear ang utak mo. Di ba? Yung sinasabi nilang sinusolve mo ibang problema mo kasi, tinutulungan ka ng Diyos. So, hindi ka dapat mabader. Kung hindi ka dapat mabader, di ba? Although, aminin natin na minsan ganun tayo, tao lang naman tayo. Pero kaya nga tayo may way para dun sa pinakamagaling na psychologist ay psychiatrist. Yun ang Panginoon. Di ba? Kasi marami sa inyo simba ng simba pero walang kapayapaan sa buhay. No? Maraming baggage, no? Maraming iniisip na yung mga ganon, yung pathological altruism na minsan nakakasama. Di ba? Although, sige, tama yun, pero may mga talaga ganun eh. No? At saka, di ba, nabanggit din ni Father na sa Australia, tinanggal na dun sa mga bata below 16 years old yung social media. Kasi pag nagkaroon yun, ikukulong yung magulang. Well, kasi nakakasira na daw ng mental health yung... Totoo yun. Kung hindi mo alam mag-filter, mababader ka. Kasi minsan, sa social media, hindi naman lahat na nakapost doon naiintindihan natin. Maaring maganda siya, pero yung ba naiintindihan natin. Okay? At saka secondly, yung sinasabi nga ni Father Joel, madumi yung kaluluwa. Nabitawan mo na ba yung kasalanan ginagawa mo? Kasi kumpisal ka ng kumpisal. Simba ka ng simba, hindi mo na mabitawan yung kasalanan mo. Di ba? At saka kung talagang magiging transparent ka. Hindi lahat ng bagay, yun eh, pag hindi payapa ang utak mo, ang tingin mo sa lahat ng bagay, insulto. Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi ako nga di ba? Pag may bigotit balbas ako, mahabang buhok ko, tawag sa akin kambing. Kapag ngayon, tawag sa akin bibe. So, diba? Minsan natutunan mo na rin tanggapin kasi bakit stressin mo yung sarili mo sa ganun lang. Wag lang ako tawaging heartthrob. Wag lang ako tawaging pogi. Diba? Wag lang ako tawaging gwapo. Yun kasi yun yung ultimate insult, diba? Parang bibi naman talaga ako maglakad. Tsaka pang may balbas ako, tsaka bigote, talaga namang kambing ako, diba? So, minsan kasi yung pangit, diba, matututo kong tanggapin kung talagang medyo ka, diba? Hindi naman pang-iinsulto yun sa sarili mo. Hindi mo naman binababa ang sarili mo. It's just how the world works. Ganon tumatakbo yung mundo na hindi ginusto ng Diyos. Hindi ginusto ng Diyos yun. Diba? Alam nyo, kahit ilang Biblia pa, ilang litanya pa, ilang rosaryo pang idasal nyo, kung hindi payapa yung isip nyo, wala pa rin kayo. Diba kasi ang isa sa ng kapayapaan is yung pag-iisip, wala kayong peace of mind. Kumbaga kasi, pag naglabas kayo ng pera, kung iniisip nyo gastos, kayo, di ba? Wala kayong kapayapaan. Pero kung naisip nyo yung balik no na maganda na nakatulong kayo sa kapwa nyo na masarap sa pakiramdam, because mas masarap ang magbigay kaysa sa tumatanggap, yun. Kasi mas iniisip nyo yung gastos. So sinasabi nyo kasi na, although, okay, maaring tama naman na
financially capable. Pero minsan kasi hindi mo naman kailangan maging financially capable eh. Alam mo lang yung limit mo para tumulong. Kaso kasi yung iba, sumosobra. Di ba? Sumosobra. Hindi mo naman pwede sasabihin na ano eh. Hindi mo naman pwede sasabihin na hayaan mo na. Hindi mo pwedeng papabayaan yun eh. Hindi mo rin pwedeng pabayaan yung mga bagay at salita na nakaka-bother sa'yo. Dapat yun natatanggalin mo because yung peace is pinakamahal at pinakamahalagang bagay na meron ng buhay mo. Yung nakakatulog ka ng mahimbing na wala kang iniisip. So, yun lang po.